Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Department of Tourism pinag-iingat ang publiko sa paglalakbay sa mga lugar malapit sa paligid ng Bulkang Kanlaon. NEDA layong gawing 29 na piso kada kilo ang bigas matapos ang pag-aproba sa pagbawas singil ng buwis. Kongreso ininspeksyon ang pagpapatayo ng pambansang pabahay sa San Mateo, Rizal. Department of Transportation patuloy ang pagsasagawa ng railway project. Ilang estasyon inaasahang magbukas sa 2025. BARM wala pang planong isailalim sa COMELEC control. 49 na pulis sa Bamban, Tarlac sinibak sa pwesto bunsod ng umano'y pagkakasangkot sa iligal na operasyon ng Pogo. Patas at bantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Bantay Kanlaon, nabalot ng ashfall ang ilang lugar sa Negros Island matapos ang pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon kamakailan. Kaugnay nito, pinayuhan naman ni FIVOX Director Teresito Bacolcol ang mga apektadong residente na mag-ingat sa banta ng volcanic ash at asupre sa kanilang kalusugan. Sa tala, nakatanggap ang FIVOX ng mga ulat ng naitalang sulfuric odor sa ilang bayan sa Negros Occidental. Kaugnay pang balita, matapos isailalim ng DOST FIVOX ang Bulkang Kanlaon sa ilalim ng Alert Level 2, pinapayuhan ng Department of Tourism o DOT ang publikong naglalakbay doon na antabayanan ang mga kasalukuyang bulletin at maging handa sa mga lokal na kondisyon. Ang Alert Level 2 ay nagpapahiwatig na ang Bulkang Kanlaon ay kasalukuyang nagpapakita ng antas ng pag-aalboroto at may posibilidad na maaaring humantong sa mga maliliit na pagsabog o ashfall. Dahil dito, ang DOT Region 6 at 7 ay inatasan na maingat na subaybayan ang mga pangyayaring ito at inatasan na gumawa ng mga kaukulang paghahanda kung kinakailangan. Samantala, ayon pa sa abiso ay suspendido ang lahat ng mga tourism sites at aktibidad sa loob ng Canlaon City sa Negros Oriental. Sa ibang sakuna, bilang karagdagan sa mga bagong natukoy na variant sa ilalim ng obserbasyon, sinusubaybayan pa rin ng Department of Health o DOH ang mga ulat ng kaso ng COVID-19. Ayon sa pinakahuling datos noong ika-27 ng Mayo, bawat rehiyon sa Pilipinas ay nananatili pa ring nasa low risk ng COVID-19. Ayon sa kagawaran ay nananatili itong nakikipag-ugnayan sa mga internasyonal na otoridad sa kalusugan at katulad ng mga Ministries of Health ng ibang mga bansa, hindi pa umano nakikita ng DOH ang anumang pangangailangan para sa travel restrictions, lalo na't maaaring makapinsala ito sa daloy ng iba pang mahahalagang produkto at serbisyong pangkalusugan. Samantala ay hinihikayat pa rin ang publiko na voluntaryong gumamit ng face mask, pati na ang standard precautions tulad ng paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpili ng magandang daloy ng hangin. Nilalayo ng National Economic Development Authority o NEDA na maging 29 na piso na lamang kada kilo ang presyo ng bigas. Alamin kung paano sa ulat ni Francis Riodique. Inaprubahan na ng National Economic Development Authority o NEDA ang Comprehensive Tariff Program. Sa ilalim nito mula sa 35% na tariff rate sa bigas at ilan pang mga pangunahing bilihin ay magiging 15% na lamang ito. Kaya naman ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, nilalayo ng pamahalaan na gawing 29 pesos na lamang ang kilo ng bigas sa merkado. Aniya ito ay upang mas maging abot kaya ito ng mga tao lalo na umano sa mga mahihirap. Ngunit paggigit ni Balisacan, hindi agad-agad ang nasabing pagbaba ng presyo ng bigas.
Ito umano ay dahil hihintayin pa ang paglabas ng isang executive order mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakaapekto sa pag-aangkat ng pribadong sektor. Samantala, kasama din sa programa ang pagbawas singil sa uling upang masiguro ang tiyak na supply ng enerhiya at mapababa ang input cost nito. Ang bawas singil sa buwis na ito ay magiging epektibo hanggang taong 2028. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, masasaksihan ang epekto ng trough ng isang low-pressure area sa northern at central Luzon. Kabilang narito ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Samantala, bahagyang maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog naman sa Kamaynilaan at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Visa-free entry para sa mga NSP national na babiyaheng Taiwan, pinalawig pa ng 1 taon. PCG, JCG at USCG pananatilihin ang seguridad at kaligtasan sa WPS. Kongreso ininspeksyon ng pagpapatayo ng pambansang pabahay sa San Mateo, Rizal. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Pinalawig ng 1 taon pa ang visa-free entry sa Taiwan para sa mga nationals ng mga bansang kasapi sa New Southbound Policy o NSP na kinabibilangan ng Pilipinas. Ating tunghayan ng iba pang impormasyon mula kay Daniza Lopez. Malugod na ibinahagi ng Ministry of Foreign Affairs o MOFA ang pagpapalawig sa programang Visa-Free Entry bilang bahagi ng patuloy na pagsulong sa New Southbound Policy o NSP. Ang Visa-Free Entry ay pinalawig pa ng 1 taon simula Agosto taong kasalukuyan hanggang katapusan ng Hulyo sa susunod na taon para sa mga bansang kasapi ng NSP gaya ng Thailand, Brunei at Pilipinas na babiyaheng Taiwan. Ito ay napagdesisyonan matapos magkaroon ng pagpupulong ang MOFA noong 12 ng Abril kasamang iba pang ahensya ng gobyerno para talakayin ang pagpapabuti sa ugnayan ng mga bansa sa ilalim ng NSP kung saan nakitaan din ito ng progreso at naging epektibo noong nakaraang mga taon. Patuloy naman ang MOFA sa pagsusuri at pagpapalakas ng mga hakbang na magpapadami sa turista ng bawat bansa kasabay ng pagpapabuti sa visa policies. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang suporta sa pagpapatayo ng pambansang pabahay sa bayan ng San Mateo, Rizal, pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang pag-iinspeksyon sa lokasyon nito upang masigurado ang katatagan ng infrastruktura. Ang nasabing proyekto ay bahagi ng programang pambansang pabahay para sa Pilipino na kamakailang nagdagdag ng mga tirahan sa Barangay Guitnang, Bayan 2 ng San Mateo, Rizal. Ang nasabing inspeksyon ay kinabibilangan ng iba pang mga kongresista, pati na rin ng gabay mula kay Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Acuzar na siyang naglalayong resolbahin ang issue sa kakulangan ng tirahan at makapaghandog ng murang pabahay sa mga Pilipino. Sa ginanap na International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue, 21st Asia Security Summit sa Singapore nitong kamakailan lang ay muling pinagtibay ng Philippine Coast Guard o PCG, Japan Coast Guard o JCG at US Coast Guard o USCG ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad sa West Philippine Sea.
Sa nasabing kaganapan ay nagkaisa ang PCG, JCG at USCG na ipagpatuloy ang mga inisyatiba sa pagbuo ng kapasidad upang palakasin ang kanilang relasyon sa bawat isa, mas mahusay na pagsabayin ang mga doktrina ng Coast Guard sa larangan at bumuo ng tiwala sa isa't isa. Malugod na inanunsyo ng Maritime Industry Authority o Marina na magbubukas na sa Hulyo ang alok nitong online service para sa mga mandaragat. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat tangkilikin ng gobyerno ang digital platform para sa pagpapadali at pagpapabilis ng mga transaksyon. Ang anumang aplikasyon o proseso na may kinalaman sa maritime industry ay maaari nang makita online simula sa susunod na buwan. Para sa mga magsasaka ng Cordillera na siya ring DA-accredited truckers, magandang balita. Muling naghandog ng toll rebates ang Department of Agriculture upang suportahan ang transportasyon ng mga produkto patungo sa ibang lugar. Narito si Jade Buhoy para sa detalye. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA ang handog na toll rebate para sa mga magsasaka ng Benguet at Cordillera. Ang nasabing rebate para sa mga DA-accredited truckers ay suporta ng ahensya upang maibsan ang gastos sa pag-aangkat ng mga produkto mula sa rehiyon. Pahayag naman ni DA Assistant Secretary for Logistics Daniel Atayde, ito ay isang oportunidad upang mabawasan ang mga karagdagang buwis, partikular na ang pagpapadala ng mga gulay sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya nito. Aniya, ito ay resulta ng pakikipag-ugnayan ng ahensya sa Toll Regulatory Board at San Miguel and Pacific Group na bigyang discount ang mga accredited truckers sa lahat ng kanilang tollways. Kabilang din sa nilalayong tunguhin nito ay mas produktibong kalakalan sa Luzon na target ang 200 hanggang 300 truck nang nagpapadala ng iba't ibang produktong ani, maging ang proteksyon sa kanilang kapakanan sa pamamagitan ng pagbawas sa lalong tumataas na buwis sa mga tollway, kung saan makakatulong din itong siguraduhin ang price stability. Bukod pa riyan, tiniyak din ng DA na papanatilihin nila ang spot checking sa mga lugar upang masiguradong may papatupad ang programa at maiiwasan ang pang-aabuso rito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Magandang balita para sa mga commuter dahil nasa humigit kumulang 70% na ang MRT-7. Kaugnay nito ay aasahan ang partial operation ng tren sa taong 2025. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Ang MRT-7 ay may 14 na istasyon at may haba na 24 na kilometro. Kabilang sa mga istasyon nito ay ang San Jose del Monte, Bulacan Station na patungo sa North EDSA Avenue sa Quezon City. Sa kasalukuyan, nasa tinatayang humigit kumulang 70% na ang proyekto at inaasahang matatapos ito sa susunod na taon. Ngunit partial pa lamang ang inaasahang matapos at magbukas sa katapusan ng 2025. Habang sa taong 2026 naman ay inaasahang buksan ng ika-13 istasyon nito. Samantala sa oras na may sa pinalang kasunduan sa pagitan ng Kagawaran at Local Government Unit ng San Jose del Monte, Bulacan, magiging operational ang istasyon sa taong 2027. Ang anunsyong ito ay sinagawa nitong Martes ng Department of Transportation o DOTR sa isang forum sa Quezon City. Bukod sa DOTR ay nagbigay rin ng update sa kani-kanilang proyekto ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Land Transportation Office o LTO at Maritime Industry Authority o Marina. Sa panig ng CAAP, ibinahagi nito ang proyekto sa Iloilo Airport kung saan kasalukuyan na nagsasagawa ng inspeksyon at audit ang kanilang team sa paliparan. Habang sa LTO naman ay patuloy pa rin ang pamimigay nito ng plastic car plates at inaasahang may pamahagi ang lahat ng ito sa mga motorista sa ikaunang araw ng Hulyo. Sa kabilang banda, ipinahayag naman ng LTFRB na kasalukuyan pang pinag-aaralan ng mga board members at stakeholders sa Komite ng Transportasyon sa Kongreso ang pinal na sistema sa konsolidasyon
kung saan kabilang din dito ang napipintong palugit ng 1 taong pamamasada para sa mga hindi nakapag-consolidate. Sa muling nakaambang transport strike ng grupong Manibela, hindi na umano sila nababahala rito dahil alam na nila ang mga dapat na gawin at paghahanda sakaling mangyari ito. Samantala, upang lubos na mapabuti ang pampublikong transportasyon sa bansa, patuloy ang pagsisikap ng mga ahensya at kagawaran na tumugon at solusyonan ang mga suliranin sa trapiko at kalsada. Sa kasalukuyan, ang LRT1 Cavite Extension at MRT7 ang mga rail station na malapit ng matapos, habang 2 rito ang nasa kalagitnaan na ang progreso at ang natitirang 2 ay sinimulan ng gawin kamakailan. Dagdag pa rito ay tiniyak ni Georgette Aquino, Assistant Secretary in Railways ng DOTR, na mapapabilis at magtutuloy-tuloy ang mga proyektong ito dahil sa ipinasang Interagency Task Force. Sa pagkakagawa nitong Interagency Committee, inaasahan natin na mapapabilis ang mga activities pagdating sa right-of-way dahil meron na tayong direct line na pagko-coordinate sa ating mga ibang national agencies din involved in land acquisition, resettlement, environment, at iba-iba pang right-of-way acquisition efforts ng DOTR. Samantala, sa paparating na La Nina ay nakahanda naman daw umano ang mga ahensya para hindi maantala ang kanilang mga proyekto. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Kinilala ni International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies o IFRC President Kate Forbes ang naging pagresponde ng Philippine Red Cross o PRC sa kasagsagan ng COVID-19 kung saan pinarangalan nito si PRC Chairman at CEO Richard Gordon pati na rin ang buong organisasyon. Ang detalye sa ulat ni Daniza Lopez. Ibinahagi ni International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies o IFRC President Kate Forbes ang naging pagbilib nito sa Philippine Red Cross o PRC sa kahandaan at natatanging abilidad na rumisponde sa sakuna noong kasagsagan ng COVID-19. Ayon kay Forbes, naitaguyod ng PRC ang sapat na mga kagamitan at tauhan para alalayan ang komunidad at tugunan ang pangangailangan at kaligtasan ng mga tao. Pahayag naman ni PRC Chairman at CEO Richard Gordon, pinagtuunan ng organisasyon ang pagkakaroon ng sapat na pasilidad para isagawa ang COVID-19 testing gaya ng nasal swab RT-PCR test kits at saliva testing upang mabilis na matukoy ang mga positibo at maiwasan ang pagkalat ng virus. We were the only ones in the whole world with COVID molecular laboratories. We had 14 and it came in handy. Without us going into molecular laboratories, the 70,000 dead will probably be about 7 million. Dagdag pa niya, nangunguna ang PRC sa pagsasagawa ng testing sa bansa kung saan nasa mahigit 5 milyong katao ang dumaan sa pagsusuri. Ibinahagi pa ni Gordon ang iba pang naging aksyon ng organisasyon sa pagtugon sa COVID-19, gaya na lamang ng pamamahagi ng face mask, personal protective equipment o PPEs, mga ambulansya, pagbubukas ng convalescent plasma center, pagtatayo ng mga isolation facility, emergency tents, at ang paglulunsad ng contract tracing sa pamamagitan ng 143 hotline. Bukod dito ay nagsupply din ng PRC sa mga sambahayanan ng potable water, hygiene kits, phone load, pagkain at tulong pinansyal. Kung kaya't ganoon na lamang binigyang parangal ni Forbes ang organisasyon sa aktibong pagresponde sa COVID-19. Sa kamakailang pagsabog ng Bulkang Kanlaon kung saan itinaas na ito sa Alert Level 2 ay ibinahagi ni Gordon ang kahandaan ng PRC sa agarang pagpapadala ng water tankers, food trucks, mga ambulansya at mga daang volunteers para tumulong. You know, we're always prepared. I'm very proud of what we have done. The volunteers have helped me create a Red Cross that's one of the most efficient in the whole world. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Patuloy na tumataas ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado.
Dahil ayon sa Philippine Statistics Authority, umakyat sa 3.9% ang inflation rate ng bansa. Ito ay mula sa 3.8 mula noong Abril. Ito na ang apat na magkakasunod na buwan na pagtaas ng inflation rate sa Pilipinas. Dagdag pa ng PSA, ito na ang pinakamataas na inflation reading ngayong taon. Susunod sa News Force. DSWD iminungkahi ang paggamit ng AI cybersecurity system para sa proteksyon ng datos. BARM wala pang planong isailalim sa COMELEC control. Transport agencies nakahanda sa La Nina, mga proyekto hindi maaapektuhan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Bunsod ng bagong polisiya na gustong ipatupad ng China Coast Guard sa ika-15 ng Hunyo, umalma ang ilang aktivista sa opisina ng Consul General ng China sa Pilipinas upang magsagawa ng protesta laban dito. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro. Nagprotesta ang mga miyembro ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya Troop nitong Martes, ika-4 ng Hunyo sa harap ng Chinese Consulate Office sa Makati City para tuligsain ang bagong regulasyon ng China na nakaambang ipatupad sa ika-15 ng Hunyo. Ito ay ang 60 days detention na walang paglilitis para sa sinumang dayuhan o mga pinaghihinalaang individual na magtatangkang manghimasok sa West Philippine Sea o kilala rin bilang South China Sea. Ang regulasyong ito ay layong magbigay ng kapangyarihan sa China Coast Guard na pigilan ang mga dayuhang lumalabag sa pinag-aagawang teritoryo. Dahil dito, nakaantabay naman ang Armed Forces of the Philippines sa mga Chino na magtatangkang mang-aresto sa mangingisda ng Pilipinas sa oras na ito ay may patupad. Sa naganap na pagkilos protesta, panawagan ng mga aktivista na ibasura ang naturang regulasyon sapagkat anila ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino. Bukod dito, isa pa sa kanilang isinisigaw ay ang mga katagang China ang bully, hindi ang Pinas. Kaugnay ng usaping ito ay nagbigay naman ng pahayag si Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning kung saan hindi naman daw umano kailangang mag-alala ang sinumang individual liban na lamang kung gagawa ito ng illegal na pagkilos. Paliwanag pa niya, ang mga alituntunin na ito ng China ay layon lamang gawing pamantayan ang pagpapatupad ng batas at mas mapahusay ang pagtataguyod ng maritime order. Samantala, ang pahayag na ito ay nagugat mula sa pagkabahala kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdami ng mga patakarang inilalabas ng China. Dagdag pa rito, sa naging pagbisita ni Pangulong Marcos sa Brunei, sinabi rin niyang gagamitin ng Pilipinas ang anumang punto ng pakikipag-ugnayan sa China upang ihinto ang mga agresibong aksyon na ito. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Mga mapanlinlang na anunsyo, peking datos at pagkalat ng mga hindi makatotohanang impormasyon o cyber attacks ang naisugpuin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamagitan ng Artificial Intelligence o AI. Ang buong impormasyon narito sa balitang hatid ni Jade Buhoy. Bunsod ng higit sa 25,000 cyber incident na dinaranas ng DSWD o Department of Social Welfare and Development, minungkahi nila ang benepisyong dala ng Artificial Intelligence o AI na ang modernisadong paggamit ito ay paraan upang labanan ang mga naglipa ng krimen online. Ang cyber incident o ang hindi otorisadong pagkuha o paggamit ng datos sa isang digital system ng network ay nagre-resulta sa pagkalat ng mga sensitibong impormasyon na siyang makakaapekto sa serbisyo ng isang organisasyon. Admit that you cannot do this alone and reach out to your partners. Of course, you have to do it carefully because it might expose you to several
to some legal liabilities, but to bolster our cybersecurity infrastructure. And at this point, we are in the middle of the implementation. We are already using it, but of course, it's an ongoing development process. But right now, I'd say that we're about 60 to 75% done with our upgrade. Yan ang pahayag ni DSWD Assistant Secretary for E-Governance and Information Technology Concerns na si Julius Gorospe bilang kanilang paraan upang labanan ang paglaganap ng cyber attacks sa bansa. Ang iminungkahing pamamaraan ng ahensya ay tinatawag na Precision AI, kung saan gumagamit ito ng machine learning at deep learning, maging ang generative AI na may kakayahang supuin ang mga hindi otorisadong pag-a-access o paggamit ng data online bilang banta ng cyber attack. Bagamat hindi man ang mismong social media networking sites ang direktang maaksyonan ng nasabing pamamaraan, ninanais na ng ahensya na bumuo ng Security Operations Center upang magamit ito at magkaroon ng tanggapan kung saan mareresolbahan ang mga isyong kinakaharap ng mga benepisyaryo online, gaya ng pagsisend ng kanilang impormasyon upang makuha ang ayuda sa mga pekeng anunsyo. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Halalang Bangsamoro. Wala pang plano ang Commission on Elections o COMELEC na ilagay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa ilalim ng kanilang kontrol sa kabila ng gaganaping pinakaunang parliament polls nito. Paliwanag ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, kinakailangan munang sumailalim sa pagsusuri ang antas ng mga irregularidad sa isang lugar bago ito ilagay sa ilalim ng kontrol ng COMELEC. Sa kabila nito, hinihimok niya ang mga miyembro ng Bangsamoro na tulungan ang ahensya na matiyak na magiging mapayapa ang botohan sa susunod na taon. Tiniyak ng public transport agencies nitong Martes sa isang forum sa Quezon City ang kahandaan nila para sa La Niña phenomenon. Anila, hindi nito maaapektuhan ng mga kasalukuyang proyektong nakalatag sapagkat may mga nakaantabay na mga plano at team na tutugon sa mga panahong ito. Kabilang sa mga nagbahagi ng update sa mga kasalukuyang proyekto sa pampublikong transportasyon ay ang Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Transportation, Civil Aviation Authority of the Philippines at Maritime Industry Authority. Ang mga proyekto tulad ng railways, airport, marine inspection at public utility vehicle modernization program ay isa sa mga inisyatibo ng Administrasyong Marcos sa ilalim ng Bagong Pilipinas Campaign upang tugunan ang suliranin at mapabuti ang pampublikong transportasyon sa bansa. Samantala, tinanggal sa pwesto ang 50 pulis sa Bamban, Tarlac. Ito ay kasunod ng pagpataw kay Mayor Alice Guo ng preventive suspension. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Buong puwersa ng Banban Municipal Police Station ang tinanggal sa pwesto. Ito ay matapos ang pagiging epektibo ng 6 na buwang preventive suspension na ipinataw kay Mayor Alice Guo. Kaugnay ito ng umano'y pagkakasangkot ng mayora sa ilegal na operasyon ng mga Pogo Hub sa Banban, Tarlac. Ayon naman sa Police Provincial Office ng Tarlac, di naman mawawala ng tuluyan sa serbisyo ang nasabing mga pulis. Ayon kay Police Provincial Office Tarlac Director Police Colonel Miguel Mendoza Guzman, magkakaroon lamang ng pagpapalit o reassignment. Papalit sa mga na-relieve ay mga pulis galing sa Police Provincial Office ng Tarlac. Mapupunta naman sa Provincial Office ang 49 na sinibak. Pagigit ni Guzman, ang pagpapalit ay para mapanatili ang integridad, maayos na pamantayan at tiwala ng publiko sa kapulisan. Samantala ay pinahayag naman ng kampo ni Alice Guo na aapela ito sa ipinataw sa kanyang preventive suspension. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita.
Department of Tourism, pinag-iingat ang publiko sa paglalakbay sa mga lugar malapit sa paligid ng Bulkang Kanlaon. NEDA layong gawing 29 na piso kada kilo ang bigas matapos ang pag-aproba sa pagbawas singil ng buwis. Kongreso ininspeksyon ang pagpapatayo ng pambansang pabahay sa San Mateo, Rizal. Department of Transportation patuloy ang pagsasagawa ng railway projects. Ilang estasyon inaasahang magbukas sa 2025. BARM wala pang planong isailalim sa COMELEC control. 49 na pulis sa Bamban, Tarlac sinibak sa pwesto bunsod ng umano'y pagkakasangkot sa iligal na operasyon ng Pogo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.